Ang kita ko every week, 1,200. Hanggang sa dumating na 2,400, naging 8,000 per week, naging 29,000 per week, lumaki ng lumaki. Kung ang mindset mo is to be a businessman, do something about it. Kasi maraming taong gusto mag-negosyante. Tapos sabi nila, hindi ako yayaman. Paano kahit yayaman hindi mo trinay? It's always about the first step. Diba, yun yung sinasabi na basta sipagan mo lang, galingan mo lang, Yayaman ka. yayamang ka lang. Ito yung nag-push sa akin na I think the call center world is enough for me. 6 years ako na top coach, top supervisor. Pero nung supervisor ako, brother, naputulan pa nga ako ng kuryente ilang beses. Dumating sa point one day, wala kaming kinakain, brad. Pero sinumpa namin yun na sana hindi na dumating sa point na ganun. Ang ginawa ko, nag-resign ako na walang kasiguraduhan. Doon ko naranasan na what's the next step? Alam mo ba kung bakit ako gumanito? Recommended me. Doon nag-start. Ganyan shifting. Negative scenario in your life turns into positive. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS. At syempre, kung mapapansin nyo, para naman tayo nag-transform sa ibang mundo. Ang daming liwanag, ang daming ilaw. Pero, nandito pa rin po tayo sa Barako Cafe. Ayan. At syempre, maraming salamat sa Barako Cafe dahil sa pagpapagamit nila sa kanilang VIP room, no? At talagang napakaganda at napakaliwanag ng buhay dito, no? At ang ating episode ngayon is very special din, no? Dahil isa rin sa special na kaibigan natin ang ating mga kasama ngayon, no? Ito talagang, sabi nga nila, boss din ng mga boss to eh. Mga boss, no? At kanina pa kami nagkikwentuhan actually bago magsimula ang aming podcast, no. At hindi ko na papatagalin pa dahil ito matapang to eh. Malakas daw siya. At syempre, kupal din daw siya. Hindi. Mabait na kaibigan na. Ladies and gentlemen, aking mahal na kaibigan, no. Let's all welcome Boss D! What's up? Yun. Yan. So yeah, magandang gabi sa lahat. Ito talaga yung one-on-one podcast natin. One-on-one talaga. Ready ka na ba? Kinakabahan pero syempre ready tayo. May mga tissue naman tayo. May mga tissue tayo dito ngayon eh. Parang maraming nag-aabang Ayan, bagong lahat, Boss D, syempre. Ayan, bati kami muna kung sino gusto mong batiin sa buhay. Ayan. Yan, good evening sa lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. Nandito tayo sa Barako Cafe. Salamat sa pag-imbita sa akin dito, brother. Kinakabahan ako Bakit kinakabahan? Parang kasi may sumpa ata dito eh. Pero yun na nga, thank you brother for inviting maraming me. salamat din sa pagpapa-unlock, no? So, yun, syempre yung Barako Cafe nandito sa Taytay, pero from Laguna, travel ka rin dito. Oo. Para magsundutan tayo dito. Yeah, and support din sa business na mga kakilala. Oo naman. Lalo dito sa Barako Cafe, pinagamit sa amin tong VIP room nila ngayon para matuloy itong podcast na to. And ang ganda. Oo nga. Swabing-swabe, saktong-sakto sa podcast room. Oo Parang nga. dinisign to para sa podcast eh, no? Oh, actually, kung tingnan na, hindi lang nila nakikita pero sobrang ganda. Yes, oo. At saka pare, bro. Tsaka I wanna thank your staff, sobrang babait. Oo Grabe. naman. Yung, Tsaka syempre, sobrang sa inyo rin, yung team nyo. Syempre, yung mga team Boss D. Yan. Ayan, no? Comment, Papasundot and Boss D para mag-collab kami ng sundutan na matindi. Yun yung one of the plans na Yes, inaano oo. natin. Pero ngayon, itong gabi, araw na, syempre, magandang gabi, magandang araw, mga boss. Oo. Pag-uusapan natin ngayon, syempre kilala tayo sa social media, lalo ka na, Boss D. Vlog, di ba? Vlog. Pero oo. tonight, no, itong araw na to, pag-uusapan natin is about your life and business, no? Kung paano ka nagsimula. Then, syempre, nakikita nila, puro si Boss D, pamigay talaga. Oo, pero hindi nila alam, Oo. Kung ano nga bang buhay din ng isang Boss D at paano nagsimula. Anyway, kamusta muna ang buhay-buhay? Eto, medyo busy sa business. And at the same time, sa vlog, pa konti-konti tayo, dahan-dahan. Pero hindi natin kakalimutan yan, Brad, kasi that's one of our outlets Di ba? Kumbaga, bukod syempre sa maraming napapasayang tao, no, sa pagbablog, kumbaga dyan mo rin na ilalabas
Yung ikaw, yung Yeah. memories, di ba? Of course. Oo, tama. Yun. Sabi ko nga, pag nag-vlog ka, pwedeng maging memories mo rin to. The same time, marami ka rin napapasayang tao at Oo. natutulungan, di ba? Oh, at saka ano yan, parang documentary ng buhay mo no? Mhm. Oo, parang makikita nila Oo. sa mga apo Ako, mo, sa mga diba? anak mo yan in the future. As a businessman, no, magandang bagay din siya as documentary ng buhay mo Tama. Oo. na later on pwede mo siyang balikan, Oo. 'di ba? Kumbaga, and ito yung other side ng buhay mo. Oo. Kumbaga, off the business, ito ka. Mm. Kumbaga, ito yung mga gusto mong gawin, ito yung mga ginagawa mo. Exactly, agree. Kasi minsan, there are people na, ako ayoko naman mag-ipokrito. Mhm. Of course, we nagbablog tayo kasi gusto rin natin. Oo naman, Oo. 'di ba? We want everyone to look at us, yung mga ganun. Pero the main point is, para sa akin is, at least in the future, makikita na you've done this, di ba? Parang ano na rin, Brad, parang in a way, it's more of like confidence para in the future yung mga anak mo or mga apo mo makikita na si Lolo pala. Oo. Ganito, Yung si Lolo Boss D, Oo, ginagawa pala to dati. Oo, nakikipagkulitan kay Papa Sundot. Papasundot, Tapos tropa ng apo ko yung Oo. apo mo, Oh, Ayun yung si vlog mga- tayo. Bakit nagawa ni, ni Si Lolo? Kid D. Oo, Si yan. Kid D. Oo, Saka si diba? Kid Sundot. Mm-mm. Yung mga generation. Pero, di ba, GO, ginagawa, di ba? Right, tama. Mm-mm. Dino-document lang nila in the first place yung pag-travel nila or pagpunta sa mga bundok. Then later on, sino makakalam, naabot sila ng almost 10 million na ba? Tama ba? Oo. Sila GO ngayon. Oo, pumuto. O, million-million na yung subscriber bigla. Oo. At the same time, nakakapag-enjoy pa rin silang gawin yun. Tama. Nag-enjoy sila habang Yes, ginagawa oo. nila. Oo, habang Although, dinodocument. syempre, nandun na sa part nakikita, pero iba pa rin yung enjoyment eh. Oo. For sure, kahit tanggalin sila ng parang, alam mo yun, wala na manood sa kanila, gagawin pa rin nila yun eh. Oo, kasi nakasanayan na nila. Aha, part na ng sistema nila. Part na ng Diba? nila, life nila talaga. Ipag-document, yung pagpunta sa isang lugar. At saka ang ganda nung parang pag nanood ka. Though it's a longer video, parang mahaba, pero nang-entertain ka na at the same time, lalo pag family man. So yan ka, ang ano ng vlogging, tama Oo, no? oo. Yan ang ano ng vlog. Mm-mm. Well anyway, no, Boss D, ayan. Sabi ko nga kanina, yung pag-uusapan ngayon natin dito is yung side naman ng as a businessman at Right. paano ka nagsimula, no? Ayun naman, Boss D, paano nagsimula ang isang Boss D na syempre ngayon, isa ka ring may-ari ng kumpanya, dahil ang kanyang kumpanya po ay hindi locally, no? Kundi international ang kanyang kumpanya. Kung yung mga ibang nakapodcast natin dito sa Pilipinas, Boss D, ang kumpanya ay nasa US, tama ba? Yeah, nasa ibang, US. oh, yun. Yeah. Ibang bansa talaga. So, Oo. paano nagsimula to? Paano nagsimula ang isang Boss D? Call center agent ako . Mhm, mhm. Oo, parang si Madam. Ah, Dumaan ako sa point na ahente. Ah, ah. Dumaan kami. Yung call center world, maraming hindi nila alam kung what's going on. Akala nila English lang and all that stuff. Oo, kasi pag sinabi mo call center, ayun ang papasok sa isip mo. Oo. Diba? Iisipin nila na malaki sahod. Mhm. Yan. Pero there are call centers na malalaking kumpanya na to. Mhm. Pero mababa pa rin ang sahod. It's not enough, lalo na pag nasa Manila ka. Oo. Kasi sa Manila, magastos . Mhm. Bayad ka ng So rent. before, wala ka sa Manila? Nasa Pasig ako. Okay. Napapasig ako before ng call center agent ako. Siyempre, papasok ka. Ang gastos mo. Kasi pag call center ka, Brad, parang nasa culture na na parang pag call center may pera ka. May bisyo, may bisyo, may bisyo. Kape, bisyo and all that stuff. Pero dumating ako sa point, bro, hindi lahat ng call center maraming pera na kaya nilang i-sustain yan lahat. Dumating ako sa point na nangungutang. Kasi mas nauuna yung bisyo. Oo, at saka kulang din kasi remember, pag call center ka, minsan kailangan mo sumakay ng taxi. Mhm. Kasi panggabi di ba? Kailangan hindi ka Safe malate. ka dapat, Oo, saka safety at saka hindi ka malilate. Kape, pagkain. Kasi mahirap magbaon I don't know, para sa akin ha. Mhm, mhm. Tapos magkano lang din naman ang sahod, may tax pa and everything. Ang daming ano. Oo. Dumating sa point, one day kami nung girlfriend ko, wala kaming kinakain, Brad. Sa isang araw, wala kaming makain. Umabot sa puntong gano'n. Dumating. Ako, dapat as lalaki, ako gagawa ng paraan. Mhm. Na-shock na lang ako Tulala ako. Si wifey pang gumawa ng paraan para umutang sa tindahan. Para lang makasurvive. Para na makasurvive for a day. Pero sinumpa namin yun na it won't happen again. Sana hindi na dumating sa point na ganun. Tsaka parang kami rin nangutang din. Lagi, ang ATM namin lagi nakasanglayan. Oo, kasi uso yan sa
Mga call center din. Oo. No? Actually, hindi lang ata sa call center, no? Sa iba't ibang mga construction, yan yung Oo. naririnig kong kwento eh. Oo. Ako kasi, personally, di ko naman naranasan na mag-call center din. Mm. At syempre, ako, hindi na ako nakapagtrabaho outside eh. Nakapagnegosyo agad. Pero yan yung mga naririnig kong horror story na wala pang sahuran, ubos na yung laman ng ATM. Oo, boss na. At saka naka-loan yan. Mhm. Kailangan pag binigay mo yan, naka-loan ka, kailangan mong hanapin pa yung ano. Dumating talaga sa point, bro, na parang ang liit na ng tingin mo sa sarili mo. Mhm. Oh, ahente ako, dumating pa sa point na naging supervisor ako. Pero ganun pa rin ang kalakaran. Parang So, tumaas na yung posisyon, pero hindi pa rin hindi pa rin enough. lumalaki yung Oo. sahod. Pero siguro, I'm not saying this para naman sa lahat. Ang masasabi ko lang is that, siguro sa lifestyle namin, pero hindi naman kami magarbo eh. Ewan ko, pero parang kulang pa rin. Kulang pa rin. Makakain. Kasi nga ako dati, brad, isang sapatos, 1 year yan. Ganong katagal bago Ganong katagal ako bago makabili ng makabili, bagong oo. sapatos. At Kasi- the age of what yan? Mga mga 10 to 15 years ago. Oh. Oo. Matagal ako sa call center. Na-culture shock din ako niyan. Kasi, probinsya ako eh. Mindanao. So lumaki ka talaga sa probinsya. Oo, Mindanao ako. Pero in the province, nakatapos ka rin ng pag-aaral. Oo. Natapos mo Oo. rin. Pero hindi siya connected sa call center. Mhm. Oo. May mga bagay na gusto mong umunlad, di ba? Pero, nadala ako dito sa Manila, it's because of something na dapat hindi ko ginawa sa Mindanao. You know? Mhm. Alam mo yung mga vices before about drugs and all that stuff. Naranasan ko yun eh. So dumaan talaga sa Oo, buhay mo yung oo, ganun. Oo. Tsaka yung mga kakilala mo. Hanggang sa, yung dad ko, yung father ko nagsabi, alis ka na dito kasi hindi mapapaayos ang buhay mo. So talagang tinapong ka sa Tinapon talaga ako, bro. Pagtapon sa'yo, may suporta naman kahit papano o totally nawala rin? Tinapon ako sa kamag-anak ko, sa squatter area. Pero I'm not saying masama yung pagtapon sa akin. It changed my life. Yun yung maganda doon. Mhm. Hindi naman, I don't think the right term is yung pagtapon. Yung pinadala ako. Parang pinadala ako para maging maayos ang Doon buhay ka ko. muna. Oo. For the meantime, parang ganun. Para maging maayos ang buhay ko, yun ang ginawa sa akin. And I accepted it. Kasi, hindi 100% kasi nakasanayan mo na tong buhay na to eh. Imagine mo, the party, mga ganito, mga kakilala mo. Hanggang sa, sige na nga, try ko. Pero, wala pa sa point ng buhay ko na magtatrabaho ako. Paano yun? Ayaw mo pa talagang... Nandun ako nang pagdating ko dito, tambay ako, bro. Tambay ako for 2 years. So, paano yun? Nakikitira ka sa... Nakikitira ako sa Tambay ka pa. kapatid ng mama ko na nasa squatter area. And because of what? Bakit ganun lang yung gusto mong mangyari nung that time? Hindi, kasi wala naman akong ibang mapupuntahan eh. Kasi doon ako pinadala. Mhm. Nakita ko yung life talaga ng squatter. People would always think about, would always say bad things about this and that. Pero kahit hindi nila napuntahan yun, they would always say something. Pero ako talaga naranasan ko yun. Yung mga kainuman mo yung mas lasing pag hindi nakainom. Naranasan ko War yun. freak talaga ako, war freak. Pag hindi nakainom, parang alcoholic na addiction na ng alcohol. Pag nakainom, normal. Mhm. So ikaw, ang laki ng impact sa inyo kasi hindi naman ganun sa probinsya nyo. Oo, malaki. Grabe talaga yung impact, sabi ko. And my siblings, nasa ibang bansa yung mga yan. 2 kapatid ko nasa Europe. Doon ako tumira 2 years. Doon ako natutong magsugal. Sugal. Papadalan ako ng 1,000, 2 araw. Isusugal mo. Isusugal lang yan, bro. Kaya, pero good thing is that kahit nandun na ako sa area na yun, iniwasan ko talaga yung vice na inalisan ko. Mhm, mhm. Talagang iniwasan ko yun. So talagang tinigilan mo na yun. Oo, Since- tinigilan ko. Bro, naranasan ko yung baha doon. Pag gising mo, nandito na yung baha, oh. Grabe. Oo. Habang nakahiga ka, naranasan ko yun. Kaya sabi ko, tapos dumating sa point ng buhay ko siguro, parang tama na I'm not getting younger anymore. Mhm. Kailangan kong iakyat yung sarili ko. Kailangan kong umangat. Kailangan ko sigurong first step is magtrabaho. Yan ang ginawa ko. Probinsyano ako, pero I know how to speak English a little. Kasi sa call center naman, hindi naman kailangan Sobrang galing. Sobrang galing dati eh. As long as you can talk, speak English like a little, talagang matatanggap ka. Pero it took me like ilang application yung brother. So bumagsak
ka sa mga ibang Oo. job interview talaga? Oo. Ano inisip mo nun during that time? Patuloy pa rin. Mhm. Kasi naniniwala ako na matatanggap ako eh. Dumating nga sa point na, yung may mga interview kasi dyan, bibigyan ka ng papel Mhm. na parang, I will call you. Pag sinabing we will call you, ibig sabihin bagsak ka na niyan. Wala na. Oo. Tagal ng process. Hanggang sa dumating ako sa point na Ito naman, ito yung pinakamagaling. Dito ako nahasa. Nahasa talaga ako dito sa One Global, sa Ortigas. Ang baba ng sahod, Brad. It's saka call center, yung One Global Oo. Okay. Ang training doon, Brad, 250 per day. per day. Oo. 250. Las Piñas ako. Oh. Papuntang Ortigas. So, napunta ka ng Las Piñas na? Las Piñas ako, from Mindanao, Las Piñas ako. So squatter area sa Las Piñas. Las Doon ka Piñas. talaga Oo, doon ako. pinadala. Tapos, yun na nga, naka-apply ako ng trabaho. 250 per day. Hirap. Pamasahe, Oo, at saka- pagkain. Ito yung sinasabi ko. Maraming opportunities. Depende na lang sa'yo kung seryosohin mo yan. Pwede akong magreklamo doon kasi 250 lang. Tama. Pwede akong maghanap ng iba. Pero ito yung first call center ko eh. Nagmakaawa pa ako doon. Bakit nagmakaawa? Paano? Ito kasi during the interview, pag pumasa ka, you will go through a process of trainings yan. May training. Outbound. Kasi dalawang klase yan eh. Inbound at saka outbound. Tatlo na nga eh, chat meron. Nasa outbound ako. Sales yan. Tatandaan ko. Pinap-memorize. May last, before you go to the floor, meron kang pagpabentahin ka niyan. Mhm. Pagde-demohin ka. Oo, pa-demo ka. Syempre may script kang sinusundan yan, Brad. O, hindi ko sinundan. Nakalimutan ko na yung script ko. After ng ilang training, bago ako nakarating sa production, alam mo, tinapon ko na lang yung script ko. Sabi ko na, I love my life. Tumawa yung director, bro. Yun na lang sinabi Yun mo. ang sinabi ko, I love my life, I love my life. Ang layo. Natawa yung director, sabi niya, sige, I'll give you a chance. Dadaling kita sa floor. Oo. Dinala ako sa floor, Brad, ng director. Doon ako nag-dial. In 1 week's time, ako pinakamagaling na ahente doon. So may naniwala sa'yo. May naniwala sa akin. Tsaka sa sobrang galing ko, strategy yan eh. Kasi pag baguhan ka, ang style mo dyan, bro, hindi ka magpapasikat. Ang pasikat ko, hello pa lang, ibibigay ko na sa supervisor. Hello, pag may sumagot, kasi mahirap may sumagot sa phone eh. Pag nagbebenta ka, hello pa lang, bigay ka agad ang headset. Boss, may i-close mo naman to. Aho. Ang lupit naman. oo, So, ibig sabihin, pinapaklose mo na agad? Ang feeling niya, nakausap ko na. Oh. Hindi ko pa nakakausap, hello pa lang eh. Hi, my name is Daniel or John. I'm calling from, pag may nag-hello, boss, pataas ka ng kamay. Kakausapin niya. Oo, ito yung mga hardcore call centers. Ito kasi ngayon, customer service inbound eh. Ito talaga yung benta. Bentahan talaga. Mabigat talaga. Oo. Kumbaga, dikdikan. Bigay ka agad ng headset. Sabi niya, close ko na to. Pagtingin niya, masyashock siya, titingin sa akin. Gaganon ako. Kasi alam niyo, Wala ka talaga sinabi doon. sabi nung supervisor, saan na kayong usapan, madam? Ganyan. Sabi nung, no, I haven't talked to that guy. Ang galing mo. Sabi niya, I haven't talked to that guy. I don't know. He said he's gonna transfer me to you, to supervisor. So, ang ginawa ko nung brother, nakikinig ako sa kanya. So, pinag-aaralan mo. Pinag-aaralan ko. Kasi these guys are promoted. Kasi magaling na sila eh. Dinaan nila to kung bakit ka mapopromote? Ibig sabihin, magaling ka. Magaling ka. So, ang ginawa ko, I've done that for like 3 to 4 days. Sa batch namin, out of 250, ang natira na lang sa amin, mga 25. 10% na lang. After first day, Tapos, akong pinakauna nag-ring ng bell doon. Kasi may bell yan. Masaya ang call center. Ting, 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 ting. Benta. Oh, hi, my name is Daniel. I get the first sale of the day. Palakpakan. Pero ang nag-close down yung Supervisor. galing mo. Ang galing. 3 days kong ginawa yun na parang nakita ng supervisor na hindi naman ako umaasa. I was observing him. Yes. Oh, sabi niya may potential tong batang to. Yun ang ginawa ko. Pero
ang environment ng call center, lalo na yung outbound, sa time namin, I'm not comparing, I'm not saying para lahat pero ito sa amin, sa sales sa amin bro, pag wala kang benta, hindi ka pwedeng kumain. Hindi ka pwedeng mag-break. Ihi lang. Mhm. So hanggat walang benta, Walang benta, tayuan. walang tayuan yan, Brad. So ang ginagawa dati ng iba, may nagtitinda na nga sa CR namin ng burger eh. Tindi nun. Kasi pag, Diskarte na talaga. let's say, wala kang benta, 5-minute break, ihi lang. Bentahan na ng burger sa CR. Mabilisan habang umihi ka, kumakain ka ng burger. Pero yan yung call center na naghasa talaga sa akin. So talagang diyan ka minold din talaga. At saka bro, sa call center, lalo na sa outbound, sa sales, hindi pwedeng mahiyain ka. Mhm. Ako, English Carabao ako dati. Kasi province ako, yung accent ko. Di ba? Grabe pa yung accent ko nung panahon na yun, bro. May accent pa ng province. Grabe. Pati yung Pero the people, hindi naman ko nila lahat, pero the people yung magagaling ma-English, yung pa yung nahihiya. Ako, hindi ko na iniisip yung galing. Yung iniisip ko na lang, ma-close to eh. Mhm. Carabao talaga, bro. As in, Carabao English talaga. Ganun na ako. Pitik-pitik pa pag gano'n. Para lang ma-close mo. 'Di ba? Pero ang maganda naman sa akin is once I am focused with something, talagang paninindigan ko. Mhm. So talagang babakbakin mo yan hanggang... Binakba ko talaga yan, bro. Hanggang sa na-transfer ako sa malalaking company. Naging hopper ako. Hindi naman hopper, parang, ayoko na dito. Talon na. Talon. Kasi malaki na ang offer. Dito mas malaki. Because of the experiences. Dahil dun sa center na, dahil yun sa company Galing. na yun. Anong pangalan ulit ng company? One Global. One Global. Mga 10 to 15 years ago, matatandaan yan ng mga call center agent doon. Talagang Australian account yun dati. Galing. Oo. So, that experience, yun yung talaga yung nag-ship sa'yo Oo. into other companies, no? Oo. Ang dami. Hanggang sa dumating sa point na I wanna be stable. Mhm. Parang, kasi ang buhay call center, kasi okay ka lang ahente, ganyan. Pero, naramdaman ko na magiging mature ako is when I decided that I have to step up. Mhm. Mhm. Nung nasa Saitel ako, ilang beses ako naging top agent dyan, brother. Top agent talaga yan. Years yan ang pinag-usapan dyan, ha? Para maging... Oo. Naging top agent ako hanggang sa naging supervisor ako. Oh. Nung naging supervisor ako, naging top supervisor ako. So talaga nag-upgrade yung position. Oo. From someone na walang alam talaga, na nakikinig lang, nag-o-observe lang. Hanggang sa alam ko na ang gagawin ko. Hanggang sa naramdaman ko na eto na yun. Mhm. Hanggang sa top agent ako ng ahente ako, naging top coach, top supervisor ako. Galing. Grabe. Ilang taon yan na nag-call center ka, tingin mo? From 2008 ako eh. Dumating ako ng Manila 2006. Oh. 2008 call center agent ako. Hanggang 2019. Tagal. Oo. So talagang hinasa ka ng panahon din. Oo. Pero with that years, no, kumbaga, yung dating nasa, yun nga, sabi mo, tumira ka sa Oo. Hindi sa ko squatter kinakahiya yun. area, Oo. sabi mo that time, no? Oo. Na kumbaga, isa rin yung sa naghasa sa'yo, Oo no? naman, bro. Pumukbok din sa'yo. Nakita mo, doon ka rin tumira in the past years muna. Oo. Mga 2 years ako bago ako lumipat. Nung nagtrabaho ako 2 years bago ako lumipat. Kumita-kita na kayo. Oo, nung paano? kumita-kita na ako, doon ako lumipat sa Pasig na. Yan, sa Aha, Pasig aha. na ako. Pero yung tingin mo, Boss D, kung hindi ka napadala sa Manila, ano kaya nangyaring sitwasyon mo nun? Probably, bro, nasa kulungan na siguro ako. Mhm. Kasi... Dahil dun sa sa nangyari sa'yo nun. Kasi ang buhay naman talaga, nasa sayo yan eh. You control your life. Kung gusto mong, I'm not saying sa pagyaman and all that stuff. If you wanna be better, ikaw yun. Ikaw lang talaga. If you wanna be mature, ikaw yun. Hindi ka pwede manisi ng tao na naging pulubi ako because of this guy, because of these people. No. You are what you are because of you. Kumbaga resulta yan ng desisyon mo at ginagawa decision mo. mo yan sa buhay. Bakit ba pag binentahan ka ng drugs? Sino magdedesisyon nun? Ikaw rin. Bibili ka ba or hindi? Ikaw yun. You ask yourself. Siguro nung mga younger days ko, mga panahon ko ng mga college, mga ganon. Oo. Kasi we always wanted to have fun. Part yan ng buhay natin eh.
Pero there will come a time sa buhay ng tao na you wanna be stable, Mhm. you wanna grow, Mag-iisip ka na. mag-iisip ka. Part yan ng buhay ng tao. May mga desisyon na nag-asawa ka ng maaga. Who decided for it? Ikaw pa rin yun eh. Nasa sayo na lang yun. Pero never, I wouldn't blame anyone kung ano man yung mangyayari sa buhay ko because I was brinot up ako ng mga magulang ko na maayos eh. Mapagmahal eh. Pero when I went into something bad, hindi nila desisyon, ako yun. Ikaw ang gumawa. No? Mm-mm. Sila pa nga ang gumawa ng paraan, mapaayos ako eh. 'Di ba? Tama. Oo. 2019, Brad. Top coach na ako. Mhm. Ayan na. Kumbaga, parang Eto na. Oh. lumilipad-lipad ka na kahit pa paano. Oh, Malayo-layo na rin kahit pa paano. 6 years ako na top coach. Mhm. Top supervisor. 6 years. Grabe. Oo. Tagal. And darating din talaga sa buhay ng tao na I was not into business. Mhm. Wala akong business. Wala akong maisip na business or something. Pero it came to a point na parang nagka-problema ako sa call center management. Oh. Hindi management. Sa isang tao. Mhm. Mhm. Sabihin na nating siguro, ito yung nag-push sa akin na nag-trigger na I think the call center world is enough for me. So parang ikaw sumuko ka na rin doon na Oo. maging empleyado ka sa call center. Mm-mm. Ang ginawa ko, nag-resign ako na walang kasiguraduhan. Kung saan din papunta. Oo. Kasi in the past few years, top, Oo. di ba? Mm-mm. Nasa top ka lagi and for sure, malaki-laki na rin yung kinikita mo Oo. that time. Hindi masyado malaki. Pero at least Kahit pa nabubuhay paano. ka na. O kahit pa Oo. paano. Pero nung supervisor ako, brother, naputulan pa nga ako ng kuryente ilang beses. Umabot pa rin sa ganun. Oo. Kahit supervisor ka na, Oo. naputulan pa rin. Oo. So hindi talaga ganun kaganda rin ang... Para sa akin. Dumating sa point na, alam mo ang style dati ng Meralco? Mhm. Di ba, pupuntahan ka, putulan. Ang una-una dyan, syempre, babayaran mo muna 100, 200. Para babalik next month. Yeah. 200, 300. The next stream, pagka next niyan, tatanggalin na yung ano mo eh. Yung metro. Yung Contador Metro. Natanggalan kami ng bro. Just 3 weeks ago or a month ago, chinecheck ko yung past life ko, yung conversation namin ni Arlene. Nakita ako doon, Brad. Mangutang kami pag may birthday. Naputulan kami ng kuryente. So nabalikan mo lahat yun. Oo, tiningnan ko. So Out of nowhere yun binalikan mo. Oo. Ano kayong buhay? Kasi di ba lagi mo tinitingnan yung memories ng Facebook mo? Nakita mo. Ano kayong nangyari dati? Ganyan. Ilang taon yan simula ngayon? Mga nabalikan ko from 2016. Tiningnan ko yung convo namin, Brad. Ang tagal na. Mga 7 years ago or 6 years ago? Nag-uusap kami. Babe, saan mundo tayo kukuha ng pambayad na to? Sa kuryente? Parehas kayo. Oh. 17,000 yung bayarin namin, bro. Sa isang buwan. Call center agent. Kasi nga, kasalanan ko. At hindi kami nagbabayad. Nabalikan At ko yan. nag-resign ka pa noon that time? Hindi. Wala pang time nung resignation. Nagtatrabaho pa ako. Pero wala na rin talaga. Oo. Hindi na rin kinakaya. Pero I think, depende rin naman sa budgeting mo yun eh. Mhm. Ako, sa amin siguro, may problema. Pero, end of the day, naranasan namin yan. End of the day, alam namin na nangyari yan sa amin. Minsan pag nagkukwentuhan kami, babe, kasi dati... At ang maganda nun, kayo pa rin yung magkasama hanggang ngayon talaga. Oo. Nangangarap lang ako, bro, dati. Siyempre, lahat naman tayo may pangarap. Nung una, hindi na ako nangarap na motor, sasakyan na agad. Nakakita ko ng mga Vigo-Vigo, maliliit lang. Okay to. Magkaroon lang ako nito, Lord. Okay na. Okay na ako. May madaanan kaming bahay na maliit. Okay na ako, Lord. Basta sariling amin. Tapos all of a sudden, nung nag-resign ako, doon ko naranasan na, what's the next step? Kasi out of nowhere, nag-resign ako from a stable job. Mhm. Anong iniisip mo nun during na nag-resign ka? Na wala na nga kayo, kahit may trabaho ka pa, nag-resign ka pa. Ang unang nag-resign si wife eh. Mhm. So, iba kasi ang call center, bro. Pag may sakit ang anak mo, kailangan mo pa rin pumasok. Mhm. Kailangan mong mag-dial. Tumuloy. Kailangan mo tumuloy. pa. Minsan dumating sa point, walang magbabantay sa anak namin. Iniwan namin sa kapitbahay. Pinagkatiwala na. Oo. Tapos si wifey ang unang nag-resign.
2 trabaho ang kinuha niya. 2 hours lang ang tulog niya. Mhm. Tapos sumunod ako na, kasi iniisip ko may trabaho si wifey. Ako na nga sunod. Ngayon wala akong plano. I didn't have backup plan. So pag-resign ni wife mo, nag-resign ka na rin. After 2 months, nag-resign ako. So paano na? Walang kaplano-plano. Anong tumatakbo sa isip nyo during that time? Oo. Tapos itong supervisor ko dati sa Saitel, naging call center owner. Oh. Sabi niya sa akin, close ko na supervisor yun. Hanggang ngayon, ano pa rin kami, business partner niya. Sabi niya sa akin, dito ka magtrabaho sa akin, kunin kitang BDM. Kunin kitang Ano yung BDM? Sorry, hindi ako masyado. Business Development Manager. Oh. Parang ikaw yung kukuha ng mga account na idadial ng call center. Wala akong alam. Turuan kita, ganito. Send ka ng email sa mga company sa US. 1,000 ang sinend ko bro, kahit isa walang nag-reply. Ang sakit nun. Anong nag-i-impact sa'yo nun after Masakit, the time? masakit kasi at least wala pa akong alam eh. I didn't know how to approach these people kasi these are businessmen. I'm an employee trying to... Yung approach mo iba. Iba. Tapos doon ko nakita na you have to create a LinkedIn. Mhm. Yun yung parang profile mo kasi as ano. Nag-create ako LinkedIn, ang dami ko nakikita. Eto pala dapat gawin. So doon mo nakita properly kung paano. Alam mo ba kung bakit ako gumanito? Mhm. It's just because of one guy. Dahil lang sa isang tao na naging connected sa akin. Mhm. This guy is from other country. Oh. Kausap ko ba? Puro yabangan. Yabang pa. Sabi niya sa akin, hey, do you know this guy? Connection about campaigns to ha? Campaigns. Sabi ko, yeah, I know that guy. Pero hindi ko kilala. Sabi ko, yeah, I know that guy, man. I think I had a contact with that guy for like 2 years na pero nawala na yung number niya. Oh, so gumagawa ka na ng kwento. Gumagawa na ako ng kwento. Binigyan, yeah. Bro, this is his new number. Ilang months yan yung pumasok ka sa ganyan? After mo mag-resign? After 3 to 4 months. 3 to 4 months. And paano kayo na-sustain by that? Si wifey, 2 trabaho niya, 2 hours lang ang tulog. Ako nag Pero call center pa rin yun? Oo, nasa bahay. Ako pinag-aralan ko yung outsourcing. Outsourcing that time? Yan. yun. Yun. Nakuha ko na. Hanggang sa nakakuha akong 5 numbers from this guy na hindi ko kakilala. So parang panggap-panggap mo, siya nagbigay sa'yo ng number. Oo. Nagpanggap ako, nakilala ko. Yeah, this guy is huge. Sabi ko, yeah, I know this guy. This guy is huge, man. Ang galing. Paano mo napaniwala ng ganun? Ganun lang, bro. Until na ba, mapapanood niyo ba to? Or pumasok na lang sa isip ko na I think I can do something. Kasi wala na when he talaga. introduced himself na he's this huge, ganyan, sa Pakistan to. Mhm. Sabi niya, sabi ko, yeah, I know that guy, but bro, I'm telling you, man, I lost my phone. I don't have his number anymore. No, this is his new number, bro. 5 tao. Tinawagan ko yung 5 tao. Binigay sa'yo? Oh. Pero yung 5 tao yung natawagan ko, alam mo yung introduction ko doon? This guy recommended me to contact you. Doon nag-start, Brad. Out of those 5 people, 2 ang nang-scam sa akin. 2 milyon ang unang scam sa akin, hindi ako binayaran. Pero continue pa rin. Pero lupay-pay ako, bro. Lupay-pay. Sabi ko, I was already planning to go back to magtrabaho ulit. And then, itong 3 taong to, nakausap ako. Outsourcing is when you talk to the client, okay yan. Ang pinakamahirap is finding the right client. Call center, madali lang yan. Iniisip ng mga tao, possibly yung call center is a huge company. May mga Ako, ganun yung nai-imagine ko, ganun yung naiisip ko eh. Pero may mga call center tayo na small, medium, BPO lang. Yung iba sa bahay lang nagdadial. Sa iba nga, computer shop nagdadial eh. Nire-rent nila yung computer shop sa gabi. Para tumakbo as call center. Oo. So yung mahirap na part pala is yung sabi mo nga yung outsourcing. Oh. Yung finding the right client, yun yung pinakamahirap sa lahat. Pinakamahirap dahil hindi naman yan, walang kontrata yan eh.
Mhm. Talagang sugal. Tiwalaan, ganyan. Risk talaga yan, bro, sugal. Tindi. So ikaw, that time na nag-risk ka, syempre, kumbaga, anong iniisip mo nun? Wala na rin naman Wala na naman rin ang akong risk choice eh. Siguro parang wala na rin, sa'yo ba may risk ganun that time? Meron kasi yung time at saka yung hindi pagbayad sa'yo. Ako, kliyente, So, anong nangyayari pala dyan? Kakausapin ka ni kliyente and then kakausapin mo yung call center. yeah, find me the right people, sabi ni kliyente, na magdadahil sa campaign ko na to. Aha. Ang kausap ko naman sa call center yung may-ari. Aha. So, sila ang operation, yung call center. Yeah. Wala kayo lalabas na pera doon. Wala. Tapos babayaran na, okay. So, ganun siya tumatakbo, no? Client ako babayaran. Outsourcing nga. Outsourcing. Yan. Yun ang nangyari sa Pero pag hindi nagbayad si kliyente, paano mo babayaran si call center? yan. Doon ako na-scam una. Oh. Kasi sa outsourcing, By that time, by that time, sabi mo nga, kaka-resign pa lang, di ba? yeah, Paano mo nabayaran yung utang na yun? Or kumita ka muna kahit pa paano? hindi talaga ako nabayaran. Oh my goodness. At wala akong pera pambayad sa call center. Mhm. Hindi ko talaga binayaran ng call center, bro. Paano yun? Ano ang nangyari? Nasira yung pangalan mo? Hindi, baguhan ako nun eh. Baguhan ako. Alam mo, there are things na dapat hindi mo gagawin if you are a broker or a third party guy or an agency. You should never connect the client Mhm. at itong center na yan. Okay. Ang ginawa ko nun, since baguhan naman ako, nakonect ko sila kaming tatlo na may GC kami sa Skype. Kasama sila. Oo. Yun ang maganda naman nangyari doon. Kasi alam nila na hindi ako binayaran. Okay. Naintindihan din nila Naintindihan nila kasi nandun sila sa group. sa group. Pero kung hindi yun, Ikaw ang hahabulin talaga. habol pa rin ako, bro. Lahat ng sisi sa akin pa rin. I thought you're a huge guy. Kasi bro, mayabang ako bro dati. Sobrang yabang. There was one time, kliyente ko nasa Australia. Punta dito ng Pilipinas. Mhm. Sabi ko, no, I'll take care of you, man. Wala akong pera. Mhm. Sabi ko, I'll take care of you. Ako bahala sa'yo. Sabi ko, I'll fetch you in the airport. I have my own car. Wala akong kahit tricycle, kahit bike, wala ako nun. Anong ginawa mo? Sabi, no, it's okay. Sugal nga. No, bro, it's okay. Just meet me in the hotel. Just meet us in the hotel. Tangina, minute ko sa hotel, bro. Sabi ko, yeah. Sabi niya, I thought you have a car. No. It's in the shop. It was a problem with my car. But don't worry, man. I'll take care of the Uber and something. Ang Australiano, gusto nila maglakad. Ayaw nila magsakay. Iniisip ko yung pera ko. Magkano na lang? 1-2. Sasakay pa kami, pupuntang Makati. Alam mo ginawa ng Australiano, bro? Ang pray ko sana, Maglakad siya. kung mag-Uber man kami, or mag-taxi, sana ipilit nila sila magbayad. Aha. Pero hindi sila nagbayad kasi ang sabi ng Australiano, tingnan niya yung phone niya, malapit lang pala to dito eh. Nasa BGC kami. Malapit lang pala tong Makati, yung sa, poblasyon. Aha. Makati, lakarin natin. Ako naka-long sleeve pa ako nung bro. Lakad kayo. Lakad. Pero mas okay yun. Kaysa sumakay bigla. Parang feeling ko okay yun. Okay Pero na. at the end of Hindi the day, sa pagod ano. ako. Ang gusto ko nga, sumakay na lang eh. Na ako mag-isa. Alam mo yung EDSA? Sa kabilang ano pa. Pero yung bro, talaga mga cowboy din sa Australia. Alam mo yung EDSA, bawal ka naman tumawid. So, kliyente rin sila. Kliyente. Bawal tumawid, di ba? Tinawid nila yon. Ako nag-overpass pa. Sila hindi. Sila hindi. Ang tatapang na mo. Nilakad, tinignan ng Google. It's only an 8-minute walk. Pero ang lupit mo doon kasi napanindigan mo Oo. na may kotse ka, Oo. na kaya mo silang Oo. asikasuhin. You know what, bro? When I started, ang kita ko every week, 1,200. Every week. Ito na yung kumpanya, yung ano na, outsourcing Eto na yon 1,200. Tinaga-tsaga mo na yun. Oo. So, hanggang sa dumating na 2,400, naging 8,000 per week. Nag-upgrade na. Naging 13,000 per week. Naging 29,000 per week. Naging, basta. Lumaki na lumaki. Lumaki ng lumaki. Ang galing. Oo. Lumaki ng lumaki. Kaya, thankful ako. There are things in your life na ang impact, mali yung negative yung dating Mhm. sa buhay mo. Kumbaga parang, Oo. bakit nangyayari to? Pero ang impact pala positive. Mhm. It's a preparation para sa'yo. Kasi imagine mo, nag-resign ako dahil kupal lang yung ano ko. Mhm. Without thinking na
what would happen after this? Yung pala yung shifting naman. O yun yung shifting. Negative scenario in your life turns into positive. Ganun ang nangyari sa akin, brother. And, di ba, kumbaga, the darkest time, di ba? Parang hindi mo naman maiisip na mangyayari yan eh. Sa buhay ng tao mo, darating tayo sa rock bottom. Mhm. Dalawa lang yan eh. Tatlo actually. It's either you stay there, di ba? Or mawala ka na lang or paakyat ka. Dumating ako sa point ng rock bottom, bro. Dumating ako sa point na feeling ko wala na. Wala nang pag-asa. Pero it's always about you. It's always about kung anong gusto mong gawin sa buhay. Dami ngang mga issue dito sa Pilipinas, di ba? Mhm. Na parang pag masipag ka, dapat yayaman ka. Aha, aha. Diba, yun yung sinasabi na basta sipagan mo lang, galingan mo lang, Yayaman ka. yayaman ka lang. Mm. These people, eto yung mga taong ang iniisip nila is yung sarili ng nila. Alam mo, I tried doing that thing nung medyo meron na ako. Mhm. Naging kupal din ako, bro. Yung post ko, kung gusto mong yumaman, lagay-lagay ako doon. Nasa pin... Sipagan mo. Oo. Hindi. Siguro dahil hindi mo ginagawa lahat, ganyan. And then I realized, time na yun, kupal pala ako. Kasi hindi naman lagi ganun eh. Siguro, if you wanna do business, sa business side, hindi naman lahat gusto maging businessman, bro. Mhm. 'Di ba? Hindi naman lahat gustong magnegosyo. Tama. May mga tao na they're happy kung ano meron sila. Pero it doesn't mean na hindi sila masipag. Mhm. Kaya lang, sometimes you will see people trying to be, alam mo yung, ganito ako Talagang magnegosyo, ganito ako ganyan. Tataw talaga. Dapat ganito, gayahin nyo ako kasi ganito. Hindi naman pwede lahat ng formula mo, pwede sa iba eh. Applicable sa iba. Oo. Hindi pwedeng mag-work din sa kanila. Oo. Yung nag-work din sa'yo. Oo. Tama, di ba? Natatandaan ko yung isang trending. Ano yung trending Dumating na sa yan? point na nabasa ko. Kasi mahilig ako sa motivation ng mga Aha. business. Aha. Nag-trending to si both are, pina-follow ko to. Mhm. Si Boss Parak Oo. at saka si Kuya Renan. Mhm. Si Boss Parak kasi is negosyante yan, bro. Okay. He's very, napanood ko rin sa RDR yan, si Boss Parak. Nagsimula siya sa 10,000 Totoo yun. pesos, di ba? Mhm. Nakita ko yan, 10,000 pesos. Napakano naman ito, galing. Dumating sa point na hirap siya. Mhm. Ganyan. Tapos sabi niya, nung lumaki na siya, sabi niya, alam nyo, yung mga employee natin dapat, kung gusto nyo umasenso, dapat hindi nyo kailangan bayaran ng OT. Dapat kung gusto nyo talaga, stay kayo dyan sa company, magbigay kayo ng oras dyan para gusto nyo umasenso, matututo kayo. Sa TY. Oo, TTY, parang ganon. Oo. Nagalit to si Kuya Renan. Rumibat. Oo, rumibat. Sabi niya, mahirap na nga ang Pilipino, mahirap na nga ang Pilipinas. Thank you pa. Thank youhin mo pa. I think these guys, pareho sila may May point of view. Parehas. Pero, you have to know your target people. Tulad ni Boss Parak. Pwede naman yun. Pero walang pilitan. Hindi mo pipilitin yung tao yung Hindi mo stay. pwedeng pilitin. Kasi ako, if I wanted to stay, I'll stay. If I want to be a businessman, pwede ko matuto. And I'll stay there. Kumbaga, Oo. ikaw mismo makakakita nun. Oo. Ako mismo, let's say ako empleyado niya. If I want to learn, dito ko magsistay ako kay Boss Parak. Kasi maybe someday I will be a businessman. What if ang mindset ng ibang tao na hindi maging business, pipilitin mo ba yun? Ititiway Hindi mo mo. pwedeng Yeah. pilitin yun. Yan yung sinasabi naman ni Kuya Renan. I think these guys have points, pero ang problema lang kung paano nila sinabi sa to. Yes, oo. Siyempre, lalo sa panahon ngayon, may point na sobrang hirap naman talaga ng buhay, no? Kung thank you mo lang yung oras talaga, Oo. wala yun, di ba? Tama. At syempre naman, may point din na kung gusto mong matuto, Oo. pwede naman yun. Ang problema kasi, ang sinasabi kasi nila, dapat ganito ka. Dapat ganito ka. Kung gusto mong sumagnegosyo, dapat ganito ka. Ganito ka mag-stay here, stay, ganun. Ganun ang approach. Siguro, to trend. Yes, Yan. yes. Kasi Part pag-uusapan yan. talaga rin. Oo, Eh. pag-uusapan. And both, may side, syempre, as a businessman, pabor sa business side. Right. Pero dun sa mga empleyado, hindi. These guys have
iba yung mga world nila eh. Magkaiba. Oo. Pero ito nga, people has or have different perceptions in life. Tama. Kanya-kanya tayong perception sa buhay. Ikaw, maari ang perception mo iba, ang tingin ko iba. And sometimes, hindi naman natin kailangan mag-away dahil dun eh. Tama. Di ba? Kasi, yun nga yung isang podcast ko nga eh. Yung sitwasyon, depende sa sitwasyon, di ba? Right. Nag-iiba talaga yung mga bagay-bagay pagdating sa pag iba yung situation, depende sa sitwasyon. Oh. It's how you adapt. Pero sabi mo nga, let's say ito yung the way you look at things, pwedeng hindi ako mag-agree dyan. Tama. Pero the way I look at things, pwedeng hindi ka rin mag-agree. Pero it doesn't mean na magkalaban tayo. May ibang opinion lang tayo pareho. Oo, pero sa social media kasi, ang daming social media. Oo, may mga talagang, warrior, mga keyboard ayun, warriors. naalala ko yung podcast namin, Sir Gavin. Oo. Ayun na lang yun. Na si Sir Gavin, hindi daw tumutulong. May mga nag-agree na bakit nga naman tutulong si Sir Gavin sa mga vlogs niya, hindi naman yun yung content niya. Tama. Bakit daw si King Lux naman, di ba, nakakatulong sa iba. Oo. Di ba? Pero ito, yun na nga yan, bro. Kasi ako, nag-vlog ako eh. Di ba? Nag-charity ako. I've seen people saying na, lalo na yung mga reactions, yung pumipera dahil sa reactions. Dahil sa opinion nila. Gumagawa ng video. Oo, pero I respect that. Yes, oo. Yun yung niche nila eh. Nire-respeto ko yan. Pero the challenge or the issue I have with these people is that pwede silang magsabi ng anong gusto nilang sabihin. Kaya nilang baluktutin yung mali. Kaya nilang maliin yung tama. Pero imagine mo, pumipera din sila doon. Totoo yun. Di ba? Kaya ako, nung nag-charity ako, bro, tinitingnan ko, I've seen a lot of vlogs sinasabi, ano yan, charity porn. Ano yung porn? Poverty porn. Poverty porn. Yes. Sabi ko, may mga may mga points siguro sila. Lalo na yun si King Lux, yun ang sinasabi nila. Di ba? Nakita ko nga si Makagago. Tinira niya si King Lux. Ang dami, mga porn poverty daw. Pero imagine, how are these guys making money? Itong mga video reactions na to. Parang almost the same din. It's diba the Paano same. nila? Pero sabi ko, I'm respecting these guys. Pero kung doon sila kumikita sa video reaction nila, sa mga opinion nila sa buhay, okay yun. Pero the respect should be, meron din dapat doon sa mga taong nag-exert ng effort. Actually, sa atin, no, may mga kaibigan tayo yan. Sila papa din, sila ka-business. No? Right. Na talagang tumutulong din talaga. Actually, may camera wala. Tumutulong din naman talaga sila. Pero syempre, yun yung content na nasimulan nila. Exactly. Pero sabi nga nila, porn poverty. Pero, Kasi may video. Ang nakita ko nga sa kanila, kung sila gusto na nga nila ihinto, yung kaya lang yung mga viewers kasi nila, yun na yung hinahanap din sa kanila. Hindi, ako sa akin naman kasi, if they're gonna do it kung mahal nila yun. Who cares about kung anong sasabihin nitong mga video reactions na to? Alam mo yung mga ganun. Kasi, at sabi ko nga, lahat naman ng tao, gumawa ka ng mabuti, may masasabi pa rin silang masama. Tama. May ginawa kang mabuti, masama pa rin sa Sabi ko nga, kung mako-compare na, ano ba mas mabuti? Wala ka nalang gawin o may gawin ka? Exactly. Di ba? Pag wala ka rin ginawa, may sasabihin din sila eh. Ito nga nakakatawa. If they're going to say something about a topic, parang, boss ako. Yun. Yun nga, balik tayo kay Sir Gavin, kay King Lux, for example. Sir Gavin, hindi tumulong, may nasabi. King Lux, tumulong, may nasabi. Parehas may nasasabi. It comes with different, alam mo yun, iba-ibang perspective ng tao kung paano nila tignan. At ano yung paniniwala na, kaya may mga niche eh. Kung hindi ka niche na, bakit mo pinapanood yung mga yan? Di ba kung ayaw mong makitang tumutulong yung mga yan, bakit mo pinapanood? Ito nga. Ito bro, alam mo yung nangyari kay Pio Balbuena? Grabe ang tawa ko doon, brother. Daming tumira doon, yung tambay cap. Ito, nag-comment ako, brother. Nag-comment ako sa post ni nag-comment ako. Sabi ko, why don't we just support this guy kasi ganyan-ganyan. Kasi negosyo niya yan eh. Siya namang gumastos dyan and all that stuff. Ang daming nag-comment doon sa akin. So tinira ka rin? Tinira ako, Brad. Sabi sa akin, ikaw kasi, kasi nag-ano ka ng, inaano mo to eh, kinopia lang naman to sa ganito, sa ganyan. Ba't sinusuportahan mo yung taong nangongopya lang? Oo, ganun. Tiningnan ko, sabi ko.
Di ba halos lahat naman ng business kinokopya yan? Tama. Di ba? Inspired by mga ganun-ganun. Pero alam mo, people would always comment on something. Tiningnan ko tong mga tao, bro. Kasi napaka-detailed ko na tao. Yung lahat ng mga nag-comment doon, bro. Tiningnan ko yung buhay profile picture nila, bro. I've seen a lot of gamit nila na fake. Diba? Why do you have the guts to say something about a person na, alam mo, nang-negosyo and all that stuff, and you think grabe na yung sinasabi mo na all that, pero nung tinignan ko yung profile picture mo, mga fake yung gamit mo. Ako, natutunan ko to, no, sa isang kapodcast ko rin, si Lord Ramos. Siya naman, ayaw ko napanood niyo yung sa Landers, no. Ayan, check niyo yung podcast namin, no. Siya yung nagre-reklamo sa box ng Landers, no. Si Boss Lord Ramos, shout out po sa... Sabi niya nga, minsan yung mga nagko-comment, ang lakas nila mag-comment, pero pag tinignan mo yung profile nila, parang hindi naman nila talaga naranasan din yun. Exactly. Wala rin talaga silang pambili doon. Exactly. Gusto lang nila makisawsaw. Oo. I mean, it's okay. If you wanna say something about this, pero dapat titignan mo muna yung sarili mo. I-assess mo. I-reflect mo muna. Mag-reflect ka rin muna. Kasi nasa social media ka, pwede kang pa-imbestigahan. Pwede kang balikan, pwede kang Oo. Ayun yung sabi niya. Sabi ko, may point yun Alam mo, isa sa pinaka-idol ko na na yung mga reactions, yan si Makagago. Lodi ko yan, brother. Lodi ko yan. Kaso natawa lang ako dyan. Bakit? Natawa. Sorry pero idol ko yan kasi napaka-straightforward na tao niya. Alam mo bakit natawa ako? Galit na galit siya kay Pio Balbuena. Doon sa mga fake caps, ganyan. Tapos doon sa video reaction niya doon, pinagmalaki niya yung fake na chuck na binili niya, na ginawa ng Pilipino daw. Pero sabi ko, it doesn't make sense. You're so mad at the person na nagne-negosyo pero you're okay with buying fake stuff from a person din kasi maayos yung pagkagawa daw. Anong pagkakaiba ng brother? Minsan talaga, sa ating mga Pilipino, di ba? Kumbaga, pag may something kang ginawang kakaiba, may resistance yung mga Pinoy di ba? Katulad niyan, Kap, na presyo ng mahal. Gulat na gulat yung mga tao. Yung reaction nila doon sa kay Pio, bakit ganyan kamahal yan? Sino ka ba? Pero bakit binibili ng ibang tao? Yeah. Bakit nakikita ng ibang tao yung value nun? Parang sa isang kwento nga na sabi, naalala ko, ewan ko kung ma-recall ko pa na sobra, pero yung tatay niya, nagbigay sa kanya ng kotse na luma. Right, oo. Ngayon, yung kotse na yun, sabi niya, karag-karag na nga Bakit pa? So, pinagbebenta niya dun sa parang sabi, wala, luma yan Karag-karag Pero yung kotse pala na yun. May susi sa loob. At yung kotse na yun, pala yun? Kumbaga, limited edition pala yun. Na lumang kotse na. Nabasa ko rin yan. So, ibig sabihin, actually, yung binenta niya na dun sa, tawag dito yung mga parang collectors ng mga kotse na yun, nakita yung value na, ang mahal yung pala. kotse na yan Sabing ganun, limited edition, ibig sabihin, may talaga, may lugar na dapat, di ba? Yung ma-appreciate tayo. So, hindi lahat ng tao ma-appreciate tayo at makikita yung value natin. Tama. Agree ako dyan, bro. Kasi, sabi ko nga, sa buhay naman natin nasa sayo yan di ba? Hindi ibig sabihin na mas sobrang sipag ka, sobrang yayaman ka na. Yes, oo. Tamang mga opportunity talaga. End of the day, hindi naman lahat ng gusto magnegosyo yumaman. Totoo yan. Hindi naman lahat ng sumugal is nanalo. 'Di ba? Pero that doesn't make you na talo ka sa buhay. 'Di ba? Kasi kung trinay mo at trinay mo lang ng trinay, walang naging problema. Kasi may maraming tao laging gine-generalize parang lalo na yung mga influencer, yung mga talaga, yung mga motivational speaker. Yung talaga. Yeah. Kasi laging pero that's how they do their business. Yes. Every person na walang masamang ginagawa, basta ito yung trip niya sa buhay, okay yan. Pero you cannot compare your life dun sa mga taong hindi naging successful. Tama. You have to define kung ano ba yung successful sa'yo. Di ba? May mga tao na successful dahil masaya sila sa ginagawa nila. Yeah.
May mga taong successful dahil na-fulfill nila yung gusto nilang Oo. gawin. Akala nila ata lahat na pag nasa taas ka, wala kang problema. Kahit sobrang yayaman na. May problema pa rin. Oo. At hindi... Lalo Kaya nga na sobrang daming- yaman. Lately lang, may mga artistang malalaki na nagpapakamatay or nagpapakalango sa droga. Right. Kasi Nasa hindi nila... tuktok na yun, ha? Oo. Nasa tuktok Oo. na yun, di Oo. ba? Oo. So, nagkakaroon pa rin. Now, dadating lang sa point na paano mo i-handle yung mga ganong problema? Exactly. Oo. Di ba? Kailangan mo ng support system. Yes, isa pa yun. What is your number one support system, brother? Ako, family. Ikaw, I'm sure, ganun din. Yes. Oo. Oo. Di naman perfect yung life Totoo naman. Oo, di ba? Hindi naman tayo walang And problema. Kung babalikan nga, sabi mo nga kanina, no, na ikaw, tawag dito, binalikan mo yung buhay niyo, yung pag-uusap niyo dati ni wife mo, na talagang sobrang layo din. Kasi nga, hindi naman perfecto ang buhay. Gulong ang buhay. Ako dumating din ako sa point na nung nagkaroon na ako. Dumating sa point na may pera na ako. Pero dumating rin sa point na bumaba ulit ako. Parang kinatok ka rin. Parang kinatok Kailan ginawa naman na. yung panahon na yan? At anong naging reaction mo dun? Mga a year ago, bro. Oh. Kinatok din ako. Kinatok, oy. Shadow na. Sobra na. Nakakalimot na. Limot na. Parang feeling mo easy na lang lahat Kinatok. At sobrang laki ng impact na katok na yun. Paano yung nangyari niya kung pwede mo ba i-share? Bro? Kasi sa business namin, hindi stable No? Hindi stable ang business namin Parang, there are times na hindi ka mababayaran. There are times na susugalan mo Hindi. Risk. Part of life, risk. Pero, I became lousy to. Dumating din sa point na parang, I'm okay with this. Siguro, kasi may pera ko. Pero there was a time na dumating na rin na tinitingnan ko na rin yung bank account ko. Yung gastos everyday. And then dumating sa point na, alam mo yung parang pahinga muna ako. Kasi I don't wanna risk. Ayoko nang i-risk muna. Kumbaga, yung gulong, ang ganda na ng ikot. Pero, yung risk pala na yun is, yung hindi pala pag-take ng risk ulit na yun, unti-unti, makikita mo yung epekto. Sa bangko, pakikitungo mo sa tao, lahat. There's always an impact. Kasi, eto na yung lifestyle ko Nagbago na yung lifestyle. Nagbago na yung lifestyle. I have to sustain it. Pero, pag hindi ko tinake tong risk na to, magbabago ulit, babalik ulit ako. Tapos nakikita ko yung anak ko, Brad. Nakikita yung anak ko na sanay na siya sa buhay. Sanay na siya sa buhay na sabi niya, Daddy, at ayoko makikitang mahirapan siya. Kasi kung ako lang, kaya ko na Ibang usapan talaga pag yung mga anak, yung pamilya na yung usapan. Kung ikaw lang parang okay lang. Kaya kong balikan lahat pero yung anak mo na nasanay na. Basta ako, tutuloy ko lang, Brad. Tinuloy ko na. Right now, tatlong tao lang kami actually, right now. Ang bumubuhay sa akin ngayon, family. Tao. Sila yung nagpapatuloy. Yung tao. Yung tao sa bahay. Yung anak ko. Siyempre. Basta ako, itutuloy ko to, bro. People would think na
malaking company ako, marami akong tao. Hindi. Usually kasi ganun yung Three iniisip. 3-man team lang kami. Kasama ko niyan si Noli. So kayo lang yung right now. Ayun yung pinakamahirap eh, yung paano pag babalik sa buhay na... Ayoko nang balikan yun. Kaya ko, Brad. Kaya kong balikan yun pero ayoko. Sino ba nagpaano sa akin ngayon? Anak, si Anika, yung baby ko. And I have a lot of people na gusto kong matulungan. Minsan, it changes your mood eh. Kaya ngayon, balik ulit kami. Balik. Iniwan ko muna yung vlogging. Hindi naman iniwan, hinayaan ko na muna. Pag dumating sa point na kailangan kong bumalik, babalikan ko yan. Pero right now, Yun muna. eto muna. Yun yung muna yung po. Eto muna yung focus. Eto muna. Mahirap kasing yung babalik dun sa panahon na walang-wala. Sabi mo nga kanina na pinag-uusapan nyo kung paano kayo magbabayad ng kuryente. Imagine mo bro, babalik ako, magtatrabaho ulit. May amo ulit ako. Sisigawan ka ulit. Di na. Akala ng tao, basic. Pero, health ang, gabi kami operations. Ako, ang pasok ko 9. Usually nakakatulog kami 11 a.m. na. 9 ng gabi to 11 a.m. na because I have meetings, I have to talk to people. Pero mas napapagod yung team ko. Wife ko, tsaka si Noli. Yan ang pinakapagod. Sila talaga nagipag-usap. Ako, I'm more on the client side. Pero this year, laki ng nawala. Dumaan sa pagsubok ulit. Oo. Pero lagi, pag nakikita ko si Anika, parang tinatamad ako, pero pag nakikita ko siya, Laban ulit. iba ang impact na parang, Anong pakiramdam na yung binabalikan mo, sabi mo nga binalikan mo nakaraan yun? Ano yung impact ulit sa'yo ngayon? Sabi mo last week lang to. 3 weeks ago, 3 weeks binalikan ko ago, lang. yung binalikan Oo. mo yung... Dumating pala kami sa point na ganito. Dumating pala kami sa point na we thought okay na yung buhay. Na eto, ganyan. Pero, kung i-compare ko yung life ko dati at saka ngayon, tangina, layo na ng pinagbago, brother. Ang laki na ng pinagbago. Imagine mo yung sinasabi ko kanina, ito lang yung pangarap kong bahay. Times 5, times 10. Itong kotse lang ng pangarap ko. Yung dating Wigo ngayon Ang Wigo. Camaro 4, 5. na kotse. Diba? Ang tindi ng shifting na yun. And to think of, bro, 2019 ko lang to ginawa. 2019. Grabe. Ganun katindi. Pero, naranasan kong parang konting-konti na lang. Bibitaw ka na. Konting-konti na lang. Pak! Babalik na ako sa dati. Mhm. Kasi pag tinignan mo na yung bank account mo, pag may nabawas na dyan, iba ng usapan. Kasi usually, sanay ako sa madagdagan eh. Imbis na bawasan. Pumasok. Million ngayon. Dagdag. Ayan, Dagdag. next week, million. 3 months ago, 4 months ago, 5 months ago, million na ang nababawas eh. So gumagalaw, nagsishake din yung business. Oo. Pero Boss D, kung bago tayo matapos, kung may sasabihin ka sa dating Boss D, years ago yung nagsisimula, ano yung sasabihin mo kay Boss D? Pag nakasalubong ko, Mhm. tibay mo. Lakas ng loob. Tamad ka. Tamad ka na madiskarte. Siguro kung alam ko na ito yung journey ko, na makakasalubong ko siya. Usually kasi ang iba sabihin, wala na silang babaguhin. Ako marami pa akong babaguhin. Hindi, pag nakasalubong ko, sabi, tara, kape tayo dito ka, umupo ka, Boss D. Ito yung mga tamang ginawa mo. Ito yung mga mali. Pero ito yung lesson. Everyone, lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakaproblema. Palabanan na lang yan, bro, kung paano ka babangon. Sabihin ko sa ituloy mo yan. Huwag ka na lang ang tibay mo, ang tapang mo, ang lakas ng loob mo. Pero ituloy mo yan.
yung mga pinagdaanan mo na mali, learn from it. Do things na parang, kasi marami ring umaasa naman eh. Pero hindi ko naman sinasabi na there are times na tumutulong kami pero hindi naman lahat pinapakita eh. Totoo naman, totoo. Pero ito nga masasabi ko sa sarili ko, ito ka. Sobrang laki mo na, sobrang ganito ka na, antibay mo na, pero ito yung mga dapat binago mo. Ito, these are the things na kailangan mong ituloy. These are the things that you would learn from it. At kailangan mong ma-action plan. Sa buhay kasi kailangan may action plan eh. Tama. Step by step yan, brother. Naka-ready lahat. Step by step. Sabi nila, trust the process daw. Mhm. Pero hindi natin alam ano ba yung process na yon. Akala mo, it's a big word. It's a big phrase. Trust the process. How would you trust the process kung hindi mo alam yung proseso? Tama. Everything has to be step by step. Pagiging ama, pagiging lalaki, pagiging trainer, pagiging tao, pagiging negosyante, pagiging trabahador. Step by step yan. Dadaan tayo sa training ng buhay. At ang training ng buhay, learning yan, brother. Sa learning curve din. Oo, Talaga. oo. May up and down din. Kasi continuous ang learning natin eh. Tangina. Kahit gaano ka pa kayaman, may learning pa rin. Totoo yun. Kaya matututo ka pa rin, no? Anyway, ayun, umaabot na kami ng 1 oras ni Boss D. Yeah. Ang dami namin na pag-usapan. Ako, yung mga natutunan din sa kwento na to, no? Na talagang, pwede ka talaga manggaling sa ilalim eh. Oo. Punta sa taas. Oo. Sabi mo nga dati na wigo lang yung pangarap. Now, 5 cars after ilang taon. 4 cars. 4 cars. So, pwedeng magbago talaga yung buhay mo rin. Oo. Marami naman eh. Pero nasa sa'yo. Pero it doesn't mean na lahat matutupad yan, brad. Totoo naman. Hindi naman lahat At negosyante. hindi yan isang pitek matutupad lahat. Oo. Hindi naman lahat negosyante. Hindi naman lahat pwede maging negosyante. Pero pag gusto mong maging negosyante, ito para to sa mga gustong maging negosyante. Mhm. Ito para to sa gustong umunlad at maging negosyante. I'm not saying in general para lang sa gusto ah. Mhm. Mhm. Kung ang mindset mo is to be a businessman, do something about it. Yes. Kasi maraming taong gusto maging negosyante. Tapos sabi nila, di ako yayaman dyan. Paano ka hindi yayaman, hindi mo trinay? Tama. It's always about the first step. Mhm. Yun yung sabi ko sa isang kanta ko na hindi ka pa nakakasakay ng eroplano. Sinasabi mo na yung eroplano, babagsak. Exactly. O yung barko, di mo pa nasakyan, lulubog na agad. Yeah. It's always about the first step, bro. Pero it's not a guarantee na pag nag-business ka, yayaman ka kaagad. Hindi yan yun eh. Walang ganun. Ang gusto ko lang ipaalam or sabihin is that it's always about the first step. Mhm. Mhm. Making yung first move. Execution. Tulad mo, Lodi kita eh. Mas lodi kita. Kasi you always, ang bilis mo makapag-execute na gusto mo. Ako, it would take me time para gawin to. Pero ikaw, grabe. Kaya when I was really amazed when I talk to people na mga nung nasa Create TV ako. I've seen a lot of people na yung, I thought na ang life ko ganito, ganyan. Okay. Pero I've seen people na sobrang busy yung life. Kahit negosyante na. Punta dito, punta doon, punta. Oh, grabe. Paano nagagawa? Nagagawa. And then I learned a lot. Alam mo yun, ang daming opening pa rin na pwedeng gawin, na ganito pala dapat. Mhm. Pero doon naman sa mga taong ayaw ng business and you're happy with your life, go. Tama. Okay yun. Tuloy mo lang. Tuloy mo Kung ano lang yung yan. gusto mo. O kung anong gusto mo. Siyempre, Boss D, bago ang lahat, no? Ano naman yung masasabi mo sa mga taong, ayan, nasa dilim din ngayon, na feeling nila wala ng pag-asa, nandiyan naputulan ang kuryente, Right. wala na talaga. Kumbaga, anong mapapayo mo naman sa kanila right now? Anong tip or Ang masasabi ko dyan, dun sa encouragement? mga nasa dilim, sabi mo nga, find your support system. Kailangan mong kumausap ng tao. Kailangan mong, minsan kasi nahihiya ka eh. hindi mo na pwedeng kumausap. solohin talaga ang mga bagay? Oo, nahihiya ka. Pero it's important, wala ka namang ibang pupuntahan kundi yung family mo eh. Talk to them. Yes. Makausapin mo kasi hindi pwedeng nasa dilim ka, diretso ka sa ilaw. Mhm. Walang ganun. First, laging step by step yan bago ka makarating dun sa you're okay. Kasi hindi yung pwedeng dilim ka tapos I'm okay now. Mhm. It doesn't work like that.
you would have to go through a process kung paano nangyari, bakit ka nasa dilim. You have to address that. Anong kailangan mong tulong, sinong kakausapin mo. Yan, step by step. Hanggang sa, I'm okay now. Hindi pwedeng, Pak, kausap kita, Pak. Oh. Okay na agad. Kasi most of the time, ang problema pera eh. Let's be honest. Totoo yan. Pera, Totoo. pera lagi ang problema. Bakit nagkakaroon ng pamilya ng problema? Bakit yung sarili mo nagkakaroon? Doon naman talaga ang dulo. Oo. 'Di ba? Of course, may mga problema na hindi naman pera yung dahilan. Oo, pero most of the time, Yun. in every family lalo, yan ang bakit nag-aaway ang pamilya. 'Di ba? Kasi bakit pera pa rin? For example, na hospital yung pamilya mo, walang pambayad. Exactly. Doon yun, magkakaturuan. Ang yaman nyo, tapos nagkasakit ng cancer yung ano mo pa. Pera, ubos, lahat. Pero ang sinasabi ko lang, kung nasa dilim ka at ang problema mo ay pera, talk to. Yes. Hindi lahat may hiraman mo. Pero there will be one person na pwede kang pahirapin. Pwedeng magtiwala rin. Magtiwala sa'yo. Pero next time, make sure na babayaran mo yung taong yun. Kasi the next time you would have a problem, wala. Hindi mo na malalapitan. Hindi mo pwedeng sirain yung tiwalang ibibigay. Yun ang pinakamahirap, yung sirain ng tiwala. Family, ikaw, you have a family, ako, I have a family. Tayo, tuloy-tuloy pa rin eh, no? Papalag pa rin sa hamon ng Oo buhay. naman. Kumbaga, yun nga, totoo naman, sa negosyo talaga, may up and down talaga. Oo. Hindi siya diretsong kurbada na kala mo ganun. Hindi eh. May ganun. Minsan mababaw, minsan malalim, minsan tatalo ng konti. Diba? Pero you would always, kaya nga sabi nila, who is your why? Ano ba yung why mo? Kailangan balikan mo yung basic na yun. Basic. Basic talaga, Kasi brother. pag hindi mo rin binalikan yun, empty ka pa rin lalakad. Oo. Pero basta nasa rock bottom ka, yung pinakamalalim yung rock bottom tawag dyan. It's either you stay there o aangat ka. At ito yung natutunan ko dyan. No? Sabi nga, pag nasa rock bottom ka, sagad na yun, ibig sabihin. Wala ka na ibang pupuntahan. Wala ka na ibang pupuntahan. Pataas. Kailangan mo magtiwala na doon papunta yun. It's either nga, magstay ka doon, mamamatay ka doon, or aakyat ka sa taas. Natatanda mo, ewan ko kung nangyari to sa life mo yung mga dati pa siguro nung walang-wala ka. Tapos all of a sudden, meron nagkaroon. Ibang pakiramdam yun. Lalo pag babalikan mo yung mga nakaraan na sabi nga nila, malayo pa pero kahit pa paano malayo na. Alam mo, life is magic eh. Life is full of magic and parang surprises. Isipin mo bro, ang daming Filipino na hindi dapat makakasurvive. Ang dami pero bakit nakasurvive pa rin? Alam mo yung wala ka na, ikot ka ng ikot, this and that, pero biglang may dumating. Yun yung magic naman ni Lord na binibigay. Yan. Yun yung shifting na pag siya yung umihip talaga, di mo malalaman kung saang direction ng galing. Pero lahat tayo may problema pero bigla na lang nasolve. Na, hindi naman agad-agad pero meron. Tama. Pag nasolve itong araw na to, bukas may iba na naman. Tama. May ano ulit. Oo. Ayun, napakagandang usapan doon. No? Boss D, ayan, syempre, maraming salamat sa pagpapa-unlock dito Thank you bro for Talk with inviting Papa me. Sundot. At syempre, sabi ko nga, itong podcast, napakadami pa na yung pending episode. Di ko alam kung Right, oo. kailan namin may lulunch. Pero one thing for sure, lahat naman ng podcast namin, no, kahit medyo naiipunan na kami, tuloy-tuloy pa rin. Oo Pero naman. maraming salamat, syempre, ayan, sa pagpapa-unlock, pagdayo, At pagpapaiyak mo sa akin at bro. pagpapayak ko sa'yo. Sabi ko na. Sabi, hindi ka daw iiyak eh. Pero konti lang kasi Onting. naalala ko lang yung anak ko. iba usapan pag yung anak, yung pamilya, yung pinag-uusapan. Kumbaga, yan yung wala, tibag lahat eh. Pag yan yung usapan eh. Pag Diba? family, oo. Lalo pag, syempre, ako, wala pa naman ako anak ngayon, pero mas mabigat yan, syempre, di ba? Oo. Pamilya mo nga lang, lalo pag ikaw mismo yung, di ba? Oo. Pinagmulan yan. Pag piniti ka, iyak ka. Yan, talagang, ramdam mo talaga. Oo. Pag pinaramdam sa'yo na ano. Anyway, bago ang lahat, baka may mga gusto kang batiin bago tayo magtapos. Ayan. Iyan. So sa lahat ng followers ni Papa Sundot, Yan. thank you. Thank you sa inyo. Continue to support Papa Sundot. Grabe. Sobrang bait nitong taong to. You know. Yan. Tsaka syempre sa lahat ng mga followers natin dyan, thank you for always supporting me. Yan. Ayun, syempre, Oo. follow. Ano ba ang page mo? Ayan. Team Roman. Boss D. Team Boss Team D. Boss D. Facebook Please, page. Facebook page. Please follow Team Boss D.
syempre like and share na rin natin. Oo yan, di ba? naman, Oo, syempre. oo, oo. Napakaraming tinutulungan nila Boss D. Hindi naman. Basta makaano lang tayo kasi ang importante sa atin yung documentation niya. Yes, Basta ayan. ako, I wanna say thank you sa pag-invite at saka sa Oh, syempre. Barako Cafe. Barako Cafe, maraming salamat po ulit, Madam Maan. Maan. Sa Ferris. At saka yung pagpapatuloy husband sa amin niya. dito sa napakalamig Oo. studio na to or VIP room ng Barako Cafe. Oo, Ayan, ganda syempre. dito. At saka wanna say thank you to your staff, bro. Sobrang babait ng mga yan. Nakasama ko na yan eh. Ay, oo naman, Oo, syempre. sobrang bait. At Thank syempre you. sa Team Boss din na laging nandyan pag nagkikita-kita. Ayan, syempre nandito si Kuya Ray. Ayan, shoutout na rin natin. Yan. Shout out kay Kuya Ayan, Ray. syempre si Joshua, si Kuya Oo. Jojo. Si Kuya Ray, ayos yan si Kuya Ray ngayon kasi dami niyang Nagmamahal. dinadaanan. Dami niyang dinadaanan na patungo sa success. Yan. At syempre oh. dapat, yun naman, supportado natin yan sa success. Diba? Oo. Ang buhay talagang, doon papunta eh. Oh, papunta yan doon. Doon papunta eh. Doon papunta eh. Basta tuloy-tuloy Tuloy-tuloy lang, lang. Ray. Dahan-dahan lang, may step by step talaga ang Oo, buhay. oo. Ganyan talaga. Diba? At ayun, may mga gusto ko pa bang batiin, Boss D? I wanna say thank you to my family. Yan, Lagi syempre. kayong inspiration Ayan kay ko. Madam. Yan. Madam, babe. You know, Anika sa lahat ng mga anak ko diyan. Sige, thank you. Thank you and you are always an inspiration. Oo. Kayo kung bakit ako Syempre, gustong laging tumayo. At dadating yung time na yung mga kapupuhan mo, mapapanood din to. Ayan, Right. baka may message ka na sa kanila ngayon pa lang. Oy, sa mga apo ko diyan, ituloy nyo lang 'yan. Huwag kayong sumuko. Follow Papa Sundot tsaka Team Boss D. Kung makita niyo yung podcast na to, mag-podcast din kayo kung anong trip niyo sa buhay. Ituloy nyo lang yan. Huwag lang kayo Gusto manapak kayo- ng tao. Basta kayo maging masaya. Oo. Huwag lang kayo magdroga rin doon. Oo. Oh, yan. No to drugs. Kahit No to 75 basta ang grade 75 above. Okay ako diyan. Okay na yun, no? Oo. 75 above. Oo. At kung mag-75, pwede pa rin. Oo, kasi pasado yan, bro. Oo, pasado pa rin. Yan. So yun, once again, maraming salamat, Boss D. At ako'y talagang nilalamig dito sa kwarto na to na napakasarap tumambay dito. At syempre, huwag niyo kalimutan dumaan dito kung nasa Taytay area kayo. Yeah. Near sa SM Taytay, madadaanan niyo tong Barako Cafe. Napakasarap ng kanilang mga Sarap ng pagkain. pagkain, yeah. At napakaganda ng kanilang lugar. And Kung mag-chill sila, may Chill, coffee, yeah. pwede may sila drinks, uminom. yeah. Pwede kayo uminom, May pwede kayo banda. kumain, may banda every weekends, no? At napakalaki ng lugar nila at talagang, yun, gusto nyo mag-meeting, gusto nyo alam nyo yun, banding lang. So, Yeah. you can go here and visit nyo yan. Siyempre, yung page din nila, Yeah. Barako Cafe, yan, Like nyo yan. napakasarap dito at napakaganda nila. Yun lang ang Yeah. aking masasabi. Sarap, maganda, maayos, lahat. Yun. At dapat syempre supportahan natin talaga yung mga ganitong negosyo lalo. Ayun. Starting business sila and we're hoping, sabi ko nga para kami nasa ibang bansa kasi sabi ni Madam nakaraan sa akin, dadalhin sa ibang bansa itong Barako Cafe na Next step. yes, so yan. Pinoy talaga eh. Ayun, Boss D, maraming salamat. Maraming salamat, ulit. brother. At yan, syempre maraming salamat sa mga nanood at nakinig sa podcast na to, sa Talk with Papa Sundot. At syempre, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At syempre sa ating Spotify, maraming salamat sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga kotse, habang naglalaba ka, nagluluto ka. Maraming salamat. Pakinggan nyo rin yung iba nating podcast pa. At syempre, maraming salamat dahil tinapos nyo to. I hope marami kayong natutunan dito. A lot of inspiration, encouragement, and syempre knowledge sa ating podcast. At syempre, follow nyo na rin ang ating TikTok at syempre Facebook page at YouTube channel yan. Sa ating Facebook, ang Talk with Papa Sundot. At syempre sa ating TikTok ay Papa Sundot TV at sa ating YouTube, Papa Sundot TV. So yun, once again, maraming salamat po ulit at sa mga OFW dyan. Ingat po kayo lagi and God bless everyone.